po na ito, nakikita ko na kailanman ay hindi napapasok sa isip namin na mahirap pasiglahin ang isang nanamlay na industriya. Dahil po nakikita ko kayong lahat, kayong nagmamahal sa comics at nagnanais na maibalik sa publiko ang isang napakahalagang medium na tinatawag na comics. Alam nyo, napakalaking tulong ito para sa ating mga mamamayan, lalo na po sa iba't ibang rehiyon na hindi nakakaintindi o hindi nakakapagsalita ng wikang pambansa. Ang comics po ang pinakamatulin, pinakamabilis, nakatulong nila upang lumabas sa bibig nila ang malinaw na pagsasalita ng ating wikang pambansa. Napakarami pong kalaban ngayon ng pagbabasa mula nang pumasok ang digital age, ang mga telebisyon at ang iba pang mukhang comics, ngunit hindi nababagay na comics para sa mga Pilipino. Hindi ko po hinahamak, hindi ko po nilalait ang manga, ngunit kapag yan po ang babasahin ng ating mga bata, ng ating mga kaibigan, magkakaroon po tayo ng identity crisis. Bakit po? Kapagkat ang gagawin pong bayani ng mga bata sa kanilang imahinasyon, ang gagawin pong superhero ng ating mga kaibigan ay hindi mga mukhang Pilipino, hindi ugaling Pilipino, at hindi maka-Pilipino. Ito pong comics namin, mula sa istorya, mula sa pagkakalarawan, mula sa takbo ng kasaysayang nakasulat, puro po Pilipino, puro po kababayan natin ang makikinabang. Kaya po nakikiusap ako sa inyo, sa ika-14 na Setyembre, lalabas po ang 5 comics na naroon po pati na ang ugali at asal ng Pilipino. Sabi nga, pati idiosyncrasies ng mga Pilipino, makikita nyo sa bawat palina ng comics na bibili nyo. Yung po ay ang Filipino Classic, ang Guapo Comics, ang OFW Super Stories, ang Super Funny Comics, at ang Estudyante Comics. Sa ika-14 po ng Setyembre, nasa merkado po lahat dyan, nasa bangketa, nasa mall, nasa mga tindahan. Yan po ay handog namin. Katulad ko po, hindi ko na po masyadong kailangan ang kikitain sa comics. Maski tanong nyo sa asawa ko. Pero sumusulat po ako ng napakaraming nobela. Sabi nga ni Donna, hindi na ako natutulog, kaya minsan sumasama loob niya sa akin. Sabi akong nakaupo at hindi nakahiga sa gabi. Inuubos ko po ang pagod at lakas ko sa pagbibigay buhay sa mga karakter na sinusulat ko, si Croco, si Gagambino, si Blanco Negro, si Andres Bisaya. True life story ko po yun. Saan pupunta? Pusong sugatan. Love story po yun. Sa mga may pusong nasugatan, alam nyo na kung saan kayo pupunta pagkatapos yung mabasa ang ating nobela. At susunod po roon, Iwaga ng Cadena de Amor,
Ngayon lang po kayo makakakita ng ganong klaseng istorya. Yan nakikita nyo mga kadena de amor sa Metro Manila. Doon po nanggaling yan. Sa aking sinulat na yun. Matutuwa po kayo na may bagong sigla. Pati kami na mga manunulat at mga dibuhista. Bagong sigla para sa bagong comic. Kaya sa mga baguhang manunulat, isa lang ang maipapayo ko. Para makagawa kayo ng magagandang istorya, nakasan nyo ang loob nyo. Kung nakaranas kayo ng hirap, gawin nyong inspirasyon ang hirap na dinanas nyo at magiging epektibong manunulat kayo, lalo na sa larangan ng drama. Sa akin po, sa panig ko, kung nakakakita kayo ngayon ng mga street children, pagmasdan yung mabuti yung payat na bata, yung maruming bata, yung walang sapin sa paa na bata, at yung mukhang kawawang bata, mukhang miserable. Yung po ako, maraming taon na nakakalipas, pero ginawa ko po yun na inspirasyon sa aking pagsusulat ngayon. Yung dating hindi ko malingon nang nakangiti ako, ngayon perme kong hinahanap para magamit ko at maisulat ko upang kung mabasa ng aking mga kababayan, lalo na yung mahihirap at kulang sa edukasyon, ay lumakas ang kanilang loob at lalong ganahan sa pagsusulat. Dahil hindi sila nag-iisa. Kasama nila ang alaala ni Carlo J. Caparas. Pumili kayo ng magagandang yugto sa buhay nyo. At hindi lang sa masayang bagay, sa nakaririwas ang buhay, makikita nyo ang magagandang yugto sa buhay nyo. O hindi, lalo na sa panahon na kayo ay malungkot at naghihirap, naroon po ang kasaysayang pang-comics na kung kayo'y magsasangkang magsulat, yun po ang pinakamagandang materyales. Ngayon, kung umasenso na po kayo at masaya na kayo at maganda na ang katayuan nyo sa trabaho, sa pamumuhay, umanap kayo ng magandang asawa. Tuloy-tuloy po ang sigla nyo. Kapag ganun po ang nakuha nyo, malilipot na nyo na lahat ang malulungkot na pangyayari sa buhay nyo. Kaya po, nung tumanggap ako ng Presidential Medal of Merit, lahat po ng kasabay ko, Francisco B. Coching, Tony Velasquez, Larry Alcala, at Max Ravelo. Ako na lang po ang buhay, wala akong balak mamatay. Sayang po, pagkalang sila, sayang. Ayong babae ba sila? Ito pong Comics Caravan, Dapat yung lalaki. itong nakaraang Abril. Kasama ko po siya, naglilipot kami sa mga bundok, sa mga tabindagat, sa Negros Oriental, sa Bohol, sa Cebu, lahat po ng lugar, halos napuntahan namin, kasama namin ang dalawa naming anak na hindi ginamit ang bakasyon sa paglilibang o sa dapat gawin ng mga kabataan, kundi sumama sa amin sa Comics Caravan at sila ang kumatawan sa mga kabataan para hikayatin magsulat. Ang karamihan sana sa iba't ibang rehiyon na sa panaginip siguro hindi iisipin na pupuntahan namin sila sa sulok ng kanilang mga barangay. Ang dalawa kong anak, si Carlo Michael Joseph Caparas at si Isabel P.
Yan po ang mga anak ko, buti na lang nagmalaki ito na ang mukha. Hindi, kamukha ng driver. Alam niyo ang kongreso ng comics nung itayo si Commissioner Jolan Santos. Iniisip ko, ano ang karapatan namin, lalo na ako, na mamuno at maging pangulo ng isang kongreso. Ang naisip ko, si Rudy Binesia agad parang ayoko muna maging pangulo ng kongreso. Kawawa naman si Baby. Ngayon, nung tawagin naman kami ni Donna na first couple ng comics, parang lalo akong kinabahan kasi ako yung FD ng comics. Pero, nung makita ko ang pagpupunyagi ng aking mga kasama sa Kongreso, katulad ni Ginoong Hal Santiago, katulad ni Carl Comendador, katulad ni Omar Moncal, Ding Abubot, Al Cabral, Nar Castro, napakarami pa, Florence Maglalang, babae pero mahusay magdibuho, kawawa asawa nito. Napakarami pa na dibuista na nakikita ko ngayon na narito lahat. Yung kapartner ko sa nobela ko sa Inquirer, si Arnela Ventria. Alam niyo po, nasa Amerika na dapat yung mga yan, pero nanatili sila sa Pilipinas upang dito gamitin ang kanilang mga talino. At yung pong mga nasa Amerika naman, ang mga rate nila, $600 per page. Dito, nagtitibo sila. Minsan, wala pang 1,000 isang painas. Pero dahil gusto nilang tulungan ng comic,